Hello mga kabangs! Andito naman tayo, magluluto tayo ng ginataan na munggo dahil sabi ng tusawa ko, di pa daw siya nakakain na yung munggo nilalagyan ng gata. Kasi yung lagi kong niluluto sa kanya, yung sa Ilocano na laging may bagoong, nilalagyan ng bagoong yung mga gulay. Ito, lalagyan natin ng konting karne kasi ito lang din na natitira kong karne sa ref ko. Kasi yung iba nito, prinito ko na pang baon niya. Kaya yan na lang ang isasahog natin. Ayan, may sibuyas tayo, bawang, kunting karne, pichay, kalabasa, okra, isang pirasong talong, at saka nilagang munggo na galing pa ng abra. Thank you, Uncle. Ito na, nagpainit na ako ng kawali para ang ating kamay ay ilagay na. Char. Ayan, ilagay na natin yung karne. Depende naman sa inyo kung ano ang ilagay nyo. Kasi sa probinsya talaga, ang nilalagay talaga namin sa ginataan na munggo ay yung mga dilis at saka maraming malunggay. Pero naubos ko na yung malunggay ng kapitbahay. Dahil sa kakagulay ko. Pag nasunog mo na yung karne, pwede mo na siyang buksan at imekos mo na ulit. Sabi pala ng Diyosawa ko, ba't ko nilalagyan ng gata? Eh, dapat gusto niya yung gulay nilagyan ng bagoong. Sabi ko, hindi naman to pakbit or sa Ilocano, anong tinatawag yung dininding? Eh, ganun ang laging niluluto ko sa kanya. Eh, ito, Bisaya to na yung munggo nilalagyan talaga ng gata sa Bisaya. May mag-react dito ha, Bisaya is Bisaya, Ilocano is Ilocano. Tikman nyo yung aming putahe at titikman namin yung putahe. Tulad ng pagtikim ko sa'yo. Pag nahilo na yung karne, pwede mo siyang takpan. Pagkatapos ng 365, atin na naman buksan. Pag alam na nating sunog na yung amoy. Char. Ayan na, imikos-mikos na natin para ilagay na natin yung Knorr cubes. Lagyan ko ng Knorr cubes. At paghalo-haluin lang natin. Depende sa inyo kung anong ilalagay nyo. Pwede naman magic sarap. Basta pang pahilo, pwede na yun. Lagyan na natin ng paminta at konting patis. Ayaw kong gumamit ng asin dito kasi yung patis ay maalat na. At saka pag patis ang ginamit ko kasi parang lasap na lasap ko yung sarap. Baka naman dato puti. Ilagay na natin ang 100 pieces na munggo nang galing pa sa Abra. Shout out to you, Uncle. Salamat talaga sa pagpapadala ng munggo. Pero alam nyo bang nararamdaman namin left and right na arthritis, Uncle? Alam mo ba yun? Pagkatapos natin imekos-mekos, ilagay na natin yung kalabasa. Yung kalabasa na pangpalinaw ng mata para hindi siya tumingin sa iba. Hoy! Dahil mahilig ako kay Coco Mama, kaya wala tayong unang gata, kaya lagyan na natin ng isang basong tubig muna. Pagkatapos mo nang mamekos-mekos siya, takpan mo lang. At pagkatapos ng 365 days, buksan mo na naman ulit. At nakita mo ng kumulo, alam mo na kung anong gagawin mo. Ilalagay na natin yung talong. O, ayan na si Mayna. Pakinggan nyo siya kung ano sasabihin niya sa akin. Hindi na naman si Main. Ginataan, tapos may bagoong. Ay, ginataan? Ba't ba kasi ginataan? Ay. Ginataan pala yan. Basta mga Ilocano, palagi iniisip nila. May bagoong, lagi ang kinakain. Tunggay, kaya ito. O, diba, narinig nyo na nagtatalo kami. Gusto niya sa gulay talaga. May bagoong. At nilagay ko na pala yung okra. Pagkatapos, paghalo-haluin lang natin. Ayan, ilalagay na natin yung kukumama. Bakit naman? Palagi na lang ako kukumama ha. Lagi palang kukumama yung madali kong mabili dito kasi malayo ang palengke. At hindi ako nakakabili talaga ng fresh na gata. Kasi ang layo ng palengke at wala akong motor. Minsan tanghali na siya. Umuuwi kaya tanghali na din ako makapagluto. Kaya hindi ko naantayin. Kaya bumibili na lang ako. Sa tindahan. Kung naaamoy nyo lang yan, sobrang bango na at saka sobrang espiso at nakikita nyo ang sarap na ng munggo na may gata. At tinimplahan ko na pala at saka nakulangan ako kaya nilagyan ko ng konting asin at saka paminta para may kick. At wala akong sili kaya yan na lang, paminta na lang yun kasi ang paminta ay may konting kick siya eh.
Ayan, sobrang kulo na talaga at nakikita kong luto na talaga yung mga gulay lahat at saka tinikman ko na at tama na yung timpla. Last na natin ilalagay yung pichay at saka nalaman ko may hindi pa pala ako nasali o ikikita nyo yung okra at grabe na talaga yung amoy at saka grabe na yung bango ng aking munggo. Kaya subukan nyo to guys, hindi talaga yung magsisisi. Sa mga Ilocano kong mga fans dito, Diyos ko, subukan nyo to at malalaman nyo ang sinasabi ko. Kasi lagi na lang tinitikman ni Diyosawa ko yung may bagoong talaga ng mga gulay. Ang bango at sobrang spiso. Subukan nyo to guys, yung recipe ko. Hindi kayo magsisisi talaga. Sa sobrang sarap at sobrang bango. Dahil may tira pa kaming kanin, hindi na ako nagsaing. Ang sinaing ko na lang ay saging. Saging na lang yung ipapartner ko sa munggo. Pwede naman din yun. At saka sobrang sarap din yan. No? Kahit saging na ipartner mo sa munggo, ang sarap-sarap. Kain na daw tayo. Thank you Lord for the blessing again. Kain na kayo at kumuha na kayo at gawin nyo na to. At yung hindi pa nakaranas ng ginataan na munggo, subukan nyo. Masarap talaga, promise. At sabihin nyo sa akin kung hindi masarap. Mag-comment kayo. Ang sarap-sarap. Kain na!